Hello mga kasari, good afternoon. Welcome back to my YouTube channel. Today is Sunday. Happy Sunday sa inyong lahat mga kasari na nanonood ngayon. At sa lahat ng hindi nanonood ngayon, happy Sunday din po sa inyong lahat. Sana mapanood nyo tong vlog na to. And ito ay request ng kasari po natin. At hindi ko na po babasahin, flash ko na lang po dito sa screen dahil lobat yung isa kong cellphone, hindi ko na picturean and hindi ko din mga kasari na isulat dito sa aking maliit na notebook. Pero yung topic natin is yun din naman, yun sa question niya, pinaikli lang natin. So, ang sabi po niya kung paano daw po kumita sa siomai at siopaw. So, i-share ko din sa inyo guys yung mga ingredients sa siomai at siopaw, kung ano yung mga kailangan at magkano yung halaga nito at magkano yung kinikita namin dito para malaman nyo po mga kasari kung gaano ba kalaki yung kinikita kapag meron kayong siomai at siopaw na pandagdag sa inyong sari-sari store. Naisipan niya daw kasing magdagdag sa kanyang maliit na sari-sari store ng siomai at siopaw and tinatanong din po ni ma'am kung paano daw po gumawa nito. At yun po yung aking hindi po masasagot dahil yung binibili ko po, hindi po ako gumagawa ng siomai at siopaw. Binibili ko po yung mga paninda ko pong siomai at siopaw. Kaya hindi ko po masasagot yung inyong katanungan. Siguro po mag-search na lang po kayo sa YouTube kung paano po gumawa ng siomai at siopaw. At marami naman pong nag-share sa YouTube niyan kung paano po gumawa nito. So, hindi po homemade yung ibinebenta ko po. Depende po yan kasi sa inyo kung gusto nyo homemade, kung gusto nyo na bumili na lamang. Pero para sa akin guys, mas akma sa pagkabisi ko sa araw-araw, yung hindi ko na kayang gawin pa ang siomai at siopaw, kaya bumibili na lang ako. Pero yung binibili ko guys is ano naman, bukod sa affordable, is masarap at kilalang bilihan talaga siya, kilalang brand ng siomai at siopaw. So, na-share ko naman yun guys sa iba ko pang mga vlog. So, ang isi-share ko naman sa inyo is kung paano ba kumita sa siomai at siopaw. Ganito kasi yan mga kasari. Para kumita ka sa siomai at siopaw, kailangan din dyan ng diskarte. Diskarte sa dami ng paggamit ng garlic. Kasi sa siomai pa lang mga kasari, kung iisipin mo parang anliit lang ng tinutubo sa isang balot. Pero kung lalagyan nyo guys ng diskarte sa paglalagay ng garlic, ng toyo, ng kalamansi, ng chili oil, nasa tansya-tansya po yan mga kasari para kumita po tayo ng medyo malaki-laki. So ang ginagawa po namin mga kasari, magpa-flash na lang ako dito ng garlic. Ayan. Yung garlic na yan mga kasari ay 1,000 grams. Dati kasi yung binibili po namin mga kasari, hindi kasi masarap ang siomai kapag walang garlic. Yun po ang tatandaan po natin. Kasi isa po yan sa ingredients na nagpapasarap talaga sa siomai, yung garlic. So, dati po kasi ang binibili po namin is yung tingi-tingi, yung balot-balot na nagkakahalaga ng 35. So, naisip ni partner, why not bumili na kami nung 1,000 grams? Iyon nga naman ay tatagal ng isang buwan bago maubos. Talagang tumatagal po siya mga kasari. At yung nandito guys, halos isang buwan mahigit ang itinagal nung bumili siya ng 1,000 grams. So, mas nakatipid. Iyon guys ay nagkakahalaga lamang ng 100 plus. Pero kung bibili ka ng ilang beses ng tag to 35, parang medyo mapapamahal po kayo. So, sa kalamansi naman po, para makatipid po kayo sa kalamansi, ang bilhin nyo po is yung katamtaman ng laki. Huwag naman po masyadong maliit. Kasi kapag masyadong maliit, baka sabihin ni customer, napakatipid nyo naman sa kalamansi. So, para hindi magdoble ng kalamansi si customer. Dahil guys, mahal din ngayon ng kalamansi. So, ang kalamansi, kapag bumili ka sa ganyang talipapa, piso isa. Pag medyo naman nakabili ka sa iba, talagang makakabili ka ng worth 30 pesos, 40 pesos, ganyan kung bumili kami dito sa ibang talipapa kasi mas mura sa kanila. Pero yung malapit sa akin na talipapa, piso isa sa kanila. So, ayun, yung katamtaman ng laki ang bilhin nyo guys ng kalamansi.
So, para kada isang order, isang kalamansi yung ilalagay nyo. Kasi merong customer guys na napakatakaw sa kalamansi. Hindi nila alam na namumuhunan din po tayo sa kalamansi. Parang pumapatak din na piso isa yung katumbas ng kalamansi. Kaya talagang diskarte lang mga kasari ang kailangan po natin. Tapos, sumunod naman is sa toyo. Ang toyo guys, hindi kailangan na pure. Kailangan na haluan po natin yung toyo para hindi masyadong maalat. Kasi kapag sobrang alat po ng toyo, nandyan po yung tendency na baka humingi pa si customer ng another kalamansi. So, parang medyo malulugi naman tayo dun sa kalamansi. So, ang ginagawa ko po mga kasari, yung toyo, hinahaluan ko po yan ng konting tubig. Pero yung ihahalo nyo po mga kasari na tubig is mineral water. Para hindi po siya, alam niyo yun, mabulok yung ano. Kasi nabubulok din po mga kasari ang toyo. Tapos, ayun, di para medyo dumami din siya, 'di ba mga kasari? Tapos hindi pa masyadong maalat. Ganun po yung technique ko naman sa toyo. And then sa chili oil naman po mga kasari, ako din po yung gumagawa ng chili oil. Binibili din po ni partner yung sili. Pero yung chili oil namin guys, kapag nakagawa ako ng isang bote ng mantika, minsan isa't kalahating mantika. Syempre kapag kumukuha dito ng mantika, binabayaran din yan sa benta ng siomai. Kumukuha kami sa benta ng siomai at ibinabayad namin dito sa tindahan. Bayad po lahat ng ingredients ng siomai. So, yun po, yung isang gawaan po ng siomai kapag, ng chili oil, kapag naluto po yan, tumatagal po yan ng 2 to 3 weeks yung chili oil bago maubos. Kasi, kailangan po talaga maganda yung pagkakaluto, hindi po kailangang hilaw. Kasi kapag hilaw po yung sili, may tendency na ilang araw lang ang itagal niya, magkakaroon po siya ng amag. Kaya kailangan po ay maganda yung pagkakaluto. Kasi naranasan ko yan mga kasari, hindi ko masyadong tinusta yung sili. Pero hindi naman dapat sunog. Kasi ang pangit din naman tingnan kapag binudbud natin sa ibabaw ng siomai yung chili oil na medyo sunog, ang pangit tingnan. Yung sakto lang guys yung pagkakaluto, hindi rin hilaw. Kasi nakaranas ako guys, yung hindi masyadong maganda yung pagkakaluto, medyo hilaw pa. Ilang araw lang, nagkaroon siya ng puti-puti na parang mukhang amag. Kaya dapat maganda yung pagkakaluto natin ng chili oil. So, ayun po mga kasari, bumibili din tayo ng toothpick. Toothpick naman, matagal bago maubos. And then, bumibili din tayo nung ganyan, yung lalagyanan ng siomai. Binibili din natin yan mga kasari. So, ngayon, ang halaga po ng paninda ko pong siomai is 25 pesos per order. 4 na peraso po yan. Meron po mga kasari natin, mga customer ko na medyo namamahalan pa. Pero, kailangan po nating i-explain sa kanila na nagmahal po lahat ng ingredients. Dati kasi, 20 pesos isang order. Pero dati yon mga kasari dahil nagka-pandemic and then nagmahal yung mga bilihan. Diba hanggang ngayon nagmamahal naman lahat. So, nag-additional po ako mga kasari. And then, yung pinaka-technique ko din po dito, hindi po ako nagbebenta ng per piece. Kasi per piece, maaaring malugi pa kayo sa lalagyanan. Kasi merong mga bata kapag pinagbigyan mo ng per piece, bibili ng 1, 2 peraso. So, malulugi tayo sa lalagyanan. Kaya po, per order lang po talaga ang pwedeng bumili dito sa tindahan ng siomai. So, 25 pesos per order ang aking bentahan mga kasari ng siomai. And then, pork lang po yung tinitinda ko dahil yun lang naman po yung hinahanap ng aking mga customer. Ipapakita ko sa inyo guys yung itsura ng isang balot ng siomai. Kukunin ko lang dito sa aking freezer. Ayan guys, medyo natagalan lang ako dahil madami akong stocks ng yelo. Nahirapan akong kuhanin ito kasi nasa likuran. So, ito guys yung itsura ng isang balot ng siomai. Ito po, ang tatak po nito ay Dim Sum Factory Pork Siomai. Bale, ito sa isang balot mga kasari, pumapatak siya ng 60 pieces. 60 pieces po siya. Napansin ko, ilang din kasi kami guys na hindi nagtinda nito. Medyo lumiit guys. Kapag naluluto itong siomai, lumiliit siya. Hindi naman, umaalsa naman siya. Ibig ko lang sabihin, medyo lumiit. Eh, 'di ba ilang
taon yata kami nag-stop sa pagtitinda ng siomai at siopaw. So, ito po siya. Bali, sa 60 pieces, kung i-divide natin sa 4, makakagawa po tayo ng 15 orders ng siomai at siopaw. So, ita-times po natin yan sa 25 pesos. So, bali 375 po mga kasari yung pinatakan kapag napaubos po namin to sa halagang 25 pesos per order. Bali yung puhunan po nito mga kasari sa isang balot is 140. So, i-less natin yung 140. Bali tutubo po tayo mga kasari ng 235 pesos. Pero hindi pa po yun linis na kita mga kasari dahil 'di ba? Bumibili pa tayo ng garlic. Bumibili tayo ng kalamansi, ng toyo, ng mantika para sa chili oil, ng sile, ng toothpick. So, for example, siguro, ang linis na kita natin dito, di ba, natira 235. Wait lang, guys. So, meron lang pong nagpa-load mga kasari. Ipagpalagay na po natin na 235 po, di ba, yung natira. I-less na lang po natin yung 35. So, bali, 200 pesos po yung kikitain natin mga kasari. Linis na kita na to sa isang balot ng siomai. Yan. Kapag nakaubos ka pa, kapag namimili kasi kami nito mga kasari, isang pamilihan, minsan 2 balot, minsan 3 balot. So, ipagpalagay na natin na yung pinaka-minimum na lang na pagbili namin, siguro mga 2 balot. So, kapag naubos namin yun sa isang pamilihan mga kasari, kikita kami ng 400 pesos, sa siomai pa lang po yun. Tapos, ang isi-share ko naman sa inyo mga kasari, yung sa siopaw naman, nabubulol ako. Medyo mahaba na yung vlog natin. Sa siopaw mga kasari, hindi din po yan homemade. Dito din po sa binibilhan namin, doon din namin binibili. At Dim Sum Factory din po ang gumawa noon. So, asado lang po yung tinitinda namin na siopaw at nagkakahalaga po siya kada isang balot. Yung maliit po, 130 plus. Yung malaki, 140 din yata. Parang ganun. So, bali, mas malaki po yung kinikita namin mga kasari sa maliliit. Kasi yung maliliit, pumapatak po siya na nasa 100. Pag palagay na natin na 135, 24 pieces siya. Eh, ang bentahan po namin ay 12 pesos. So, 12 pesos times 24, 288 po. Ano yun? So, meron lang guys bumili ulit. At bumili siya ng 3 peraso ng Marlboro Red. Meron lang dadaan guys na maingay na sasakyan. Padaanin muna natin. So, 288 yung mapapagbentahan po natin sa isang maliit na balot. Sa maliliit na siopaw, isang balot nun. So, i-less natin yung puhunan na 135. So, tutubo po tayo mga kasari ng 153 pesos sa isang balot ng siopaw. 'Di ba? Hindi na rin masama mga kasari. Tapos, doon naman sa malaki, 10 lang ang laman niya, 25 natin tinitinda. So, bali 250 pumapatak minus 140. 110 pesos lang po yung ating tutubuin sa isang balot ng malaking siopaw. 25 pesos po yung bentahan namin ng malaking siopaw. So, kaya po ang madalas namin ibenta mga kasari kung saan mas malaki yung tinutubo namin at mas mabilis namin napapaubos dun po sa maliliit na siopaw. Kasi nga, yung iba guys nauumay kasi ang laki ng malaking siopaw. Pero minsan guys, meron pa rin naghahanap ng malaking siopaw. Kaya hindi din kami nagpapawala minsan. So, ayun po mga kasari, kapag nakapaubos po kayo ng isang balot, 2 balot ng malaki, 2 balot ng maliit sa isang pamilihan, ang laki po talaga ng kikitain po natin. Pagpalagay na po natin na 700 to 800 pesos ang linis na kita po natin kapag tagda 2 balot yung naubos po natin. 2 balot ng malaking siopaw, 2 balot ng maliit na siopaw, at 2 balot ng siomai. Ganun po yung kikitain po natin. Ganun po yung kitaan doon sa siomai at siopaw. Kaya po dito sa nag-request po ng vlog na ito, sana nagustuhan nyo po yung aking na vlog. So, yung tinitinda ko po na siomai at siopaw, again, hindi po siya homemade at hindi ko rin po alam kung paano gumawa nito. Mas ano kasi sa akin guys, makakasave ako ng time kapag bibilihin ko na lang, and then yung quality naman ng produkto ay masarap. Marami guys, puring-puri ng mga customer ko yung paninda kong siomai
siomay, binabalik-balikan talaga pati yung siopaw dito. Kaya hindi talaga ako nagpapawala. Kung bukas ang aking tindahan, meron din pong siomay at siopaw araw-araw. So yun lamang po mga kasari. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. God bless po and happy Sunday po. Bye guys!